Kapatid, alam mo bang ibig sabihin ng takot sa Diyos? Bakit laging sinasabi na magkaroon ka ng takot sa Diyos? Diyos nga yun, ba't naman matatakot? Sabi nga rin sa atin, huwag daw matakot sa pulis, kakampi mo ang kapulisan. Bakit matatakot tayo sa Diyos? Hindi ba natin kakampi ang Diyos? Psalm 25, verse 12. Who is the man that fears the Lord? Him shall he teach in the way he chooses. Sinasabi dito sa verse, kapatid, na true blessing awaits to those who fear the Lord. Mga kapatid, sa Biblia, ang fear of the Lord means to have profound respect and awe of God, marubdob na paggalang and amazement of His power and authority. Fear is to submit yourself, isuko ang sarili at buong kababaang loob na may pananampalataya at tiwala. At alam mo bang may benefits ang fear of the Lord? Once na meron ka ng genuine na fear of the Lord, you begin to have wisdom. We open ourselves to His leadership in our lives. Hindi tayo ang masusunod. Kapag narinig sa atin ang follow your dreams, believe in yourself, do what makes you happy. Kung saan kang masaya, yun ang gawin mo. Toxic yung mga konsepto na yan. Wala kang takot sa Panginoon. Kung saan ka masaya, yun ang gagawin mo. Mali! Kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon, yun ang gawin mo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yan ang may banal na takot. Saka pa lang ang blessing. All these things shall be added unto you. Pero alam naman natin ang realidad sa mundo, di ba? Trusting God isn't always easy, especially when the way forward isn't clear. Kapag madilim ang iyong dinaraanan, yung hindi klaro ang direksyon ng buhay mo, nakakaalangan. Yet, ang verse na ito reassures that our spiritual growth is intimately connected sa ating reliance, pagsuko, pagtitiwala sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Tara kapatid, manalangin tayo. Maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. O Panginoong lumikha ng langit at lupa, kanino pa ba kami magtitiwala? Sa aming sarili? Sa ibang tao? Ikaw na nga po, yung dakilang lumikha. Lumalapit kami sa iyo, Lord, seeking wisdom and clarity. Bigyan mo kami ng maliwanag na pang-unawa sa iyong mga hiwaga. Lord, turuan mo kaming magkaroon ng takot sa iyo na magpapalalim ng aming tiwala at dependence sa iyo. Guide our steps, Panginoon, that will lead us to the path of your will. Tulungan mo kaming lumago ang aming tiwala at pangunawa. At kami ay umaasa na naroon ka sa aming lahat ng pagdidesisyon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. Magkita ulit tayo bukas.